So, eto na nga mga bakla. Anong meron? Okay? So, mga kaiksena, ito pong tawag dito, si Senator Pampilo Lacson. Yan. May banat. Oo. Wait lang, ayusin natin ha. Asa na ba to? Yan. Okay. So mga kaiksena, si Senator Ping Lacson ay may malupit na banat dito kay Petrang Kabayo. Si live selling Alan Peter Boy 10K. Oo. At ang sabi nga ni Ping Lacson binatikos ang pagiging unproductive ng 28-day leadership nitong putang inang si Alan Petrang live selling. Oo. Kahit sino naman talaga mababadrip at mabibisit dito sa walang yung si Alan Peter Cayetano at ang lakas pa ng loob na hindi magpakita at ang tag dito nagagalit pa bakit daw pinupuna yung pagpe-Facebook niya. Kita mo nga yan putang ina mo ka Alan Peter Cayetano, kaka-Facebook mo, anong nagawa ninyo? Naging productive ba kayo? Wala, di ba? Oh, kung hindi pa nagpatawag si Pangulong Bongbong Marcos, walang mangyayari. Oh. Eto mga kaiksena, balitang-balita yan, Biruin nyo, napag-usapan na nga ito kanina sa Bengador, Halos 700 million pesos ang lugi, mga kaiksena. Sasabihin ni Alan Peter Cayetano, saan daw galing yun? Tanga! Halos 2,000 ang empleyado sa Senado. Oh, ano yun, libre? Lahat yun, pasahod. Oh, simula sa maintenance o sa mga, wag na natin tawagin janitor, maintenance na lang. Security guard, hanggang sa mga staff, hanggang sa mga lahat at kasulok-sulukan ng Senado, may empleyado sa buong building, 2,000 halos ang empleyado, pinapasahod mo, di ba? Oh, plus pa itong mga senador na hindi pumapasok. Ang kapal naman ng mukha mo, putang ina mo, Cayetano. Sa totoo lang talaga, nakakaputang ina ka. Ang kapal ng mukha mo, ikaw pa yung malakas magbanta-banta dyan ng kung ano-ano, ikaw tong walang silbi. Sa madalit sabi, inutil ka. Oh. Sige, ito na mga kaiksena. Banata na kagad to ni Ping Lacson. Tira. Wala raw ginawang produktibo sa halos isang buwang liderato ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi, kayo tatanungin ko, mga kaiksena. Ano bang ginawa nila? Meron ba silang nagawa para sa kababayan natin, sa bansa? Sige, magsabi kayo kung ano nagawa. Ano lang meron? The Senate is under attack. Tapos, Senate leaks, nila Pia Cayetano, nila Amy Marcos, di ba? Nila Marco Beta. Wala, anong nagawa? Puro drama, puro katarantaduhan ang meron doon. Anak ng Cubeta, Okay, tuloy. Pilit naman daw bumabawi ngayon si Senate President Win Gatchalian para ma-recover ang nasayang na oras at pondo. Kaya nga bisit ako dyan sa mga senador na mga nasa minority na naglabasan ng isang araw na nagsasabi na magtrabaho tayo para sa taong bayan. Putang ina nyo. Hindi kayo pumasok kung hindi pa special session hindi kayo lalabas. Tapos tamang ano pa sila, pabida pa nung dumating. Kala mo mga VIP, mga impacto naman. Agenda report ni Hannah T. Nalustay ang 700 million pesos na pondo ng bayan sa loob ng 28 days na namuno si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ayon kay Senator Ping Lacson, binalikan niya ang nooy one of the darkest events sa kasaysayan ng Senado sa ilalim ng liderato ni Cayetano. May 13 nang mangyari ang barilan, nakalaunay humantong sa pag-eskapo ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. Kasama rin sa 28 days stint ni Cayetano ang tila pamboboykot ng kampo niya noon mula June 1 to 3 na ikinaantala ng mga nakabinbing panukala. Bukod pa rito, pasok din umano sa nasayang na 700 million pesos ang umano'y pumalyang destabilization attempt na sunod-sunod na banta sa seguridad ng Senado.
Sinundan din niya ng mga hindi otorisadong pagdinig at paggamit umano sa pangalan ng Senate Blue Ribbon Committee para makapagsalaysay ang tinaguriang Maleta Boys. Diba? Binastos pa yung Senado nito ni Alan Peter Cayetano. Diba? Ikaw ba naman magkanlo ka ng pugante? History, for the first time, may umupo na SP na useless. Kaugnay ng flood control scandal. Sa tala ng BNC, nasa 2 committee hearings lang ang ikinasa sa leadership ni Cayetano. Malayo sa tipikal na 3 to 7 hearings on the average sa bawat araw bago ang pamumuno niya. Well, kinumpute namin ang budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million. No, that's to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people. May Din yun, galing ko, no? 2,000 eh. isang building tayo. So, if you count those days, those are the days na naging unproductive, no? Balak naman daw bawiin ng Gatchalian leadership ang umano'y unproductive days sa mga nakaraang linggo. Pagdating sa leadership style, hindi ma-describe ito ni Gatchalian sa ngayon. Kayo na lang mag-describe, no? I think mahirap self-serving kasi pag di-describe ko sarili ko eh. Isipin nyo nga yun, ano? 'Di ba? Tawag dito, 700 million. Halimbawa na lang, yung 700 million na yon ay ibibigay sa 700 million na may hirap talaga nating kababayan. Halimbawa, tigi 1 million yung mga nasa mahirap sa pinakamahihirap. 'Di ba? Bilang kanilang panimula, pang hanap buhay, o magkaroon ng maayos na bahay, 'di ba? Hindi na ako makikiagaw doon kung para sa mga kababayan nating mahirap sa mga pinakamahirap. Bigyan mo ng tig 1 million. Okay lang ako doon, hindi ako magrereklamo. At least may kinapapuntahan, 'di ba? Hayop talaga si Cayetano, putang. Yeah, baby! Pero may naunang pabirong hirit si Gatchalian nang tanungin kung ano ang mga aasahang pagbabago sa liderato niya. Gusto ko yung style ni Senator Cheese, no? Malinis yung banyo, malinis yung garden, no? Mabango yung Senate. Mukhang mitikuloso si si SP Sherwin Gatchalian Hindi, maganda naman talaga yun sa isang opisina, sa isang institusyon, kahit pa sa anong lugar, kapag malinis ang inyong banyo. Tama, mali. Kaya nga tinawag na comfort room eh. Saan ka naman nakita ng comfort room? Nasusuka ka kasi sulasok. Diba? Saan ka naman nakakita ng comfort room pag tingin mo walang tissue? Pag tingin mo walang bidet. Diba? Uncomfortable. Yun na kasi sa Korea, magaganda mga CR doon kahit sa mga sa airport lalo. Parang pwede kang maging manirahan sa CR eh. Parang kwarto. Oo, di ba? Dito sa Pilipinas, sa mga CR pag ginawa mo ng bago yan, malinis. Mga 1 linggo lang, sira na yung gripo. Makikita mo, maayos ang gripo. Makikita mo na lang, may balde na ron, tsaka tabo. Tapos, ako pinagtataka ko talaga to mga kaiksena mga CR sa mga public places at mga opisina ng gobyerno. 'Di ba? Pag titignan mo, pag titignan mo, pagpasok mo, hindi naman mahirap linisin yun. Basta lagi mo lang ina-update yung paglilinis at pinapabanguan ng CR. Hindi naman yun babaho. 'Di ba? Yung problema, pagpapasok ko yung ibang mall, pero sa SM kahit papano naman may SM na maayos at may bidet. Oo, okay ako doon. Kasi pala pag walang tissue sa bukid, walang papel. 'Di ba? Okay lang yan. Okay, tama lang. Okay, sinabi ni Win. Okay ako dyan. Agree ako dyan. In fact, kausap ko na nga siya eh. Hiningi ko sa supplier niya ng pabango eh, no? Bukod sa pisikal na anyo ng Senado, tutok ngayon ang Gatchalian leadership sa regular programming. Mapa minority o majority, lahat naman daw sila ay gustong magtrabaho para sa... Hindi ako naniniwala. Yung iba dyan, hindi gusto magtrabaho.
Oo. publiko. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Bumuwelta naman si Senator Alan Peter Cayetano sa paratang ni Senador Ping Lacson sa kanyang latest Facebook Live. Sinabi ni Cayetano na pang-iintriga lang ito. Kahit sino naman Parang tanga talaga, no? Ano pang iintriga? Hindi ba malinaw sa'yo, Cayetano? Diba? Legit yan eh. May pinapasahod kayo dyan. Gumagana ang kuryente, gumagana ang aircon, gumagana ang tawag dito, lahat. 'Di ba? Elektrisidad, lahat 'yan gumagana. Gripo. Anong gripo? Gumigripo. Yung tubig, 'di ba? Oh. Paka sarcastic itong putang inang si Petra eh. Anong intriga? Totoo naman talaga 'yan. May mga utilities na binabayaran, empleyado, pagkain, sweldo. Oh. Anong intriga? Totoo 'yun, tanga. daw kasing nakaupo sa pwesto. Pareho lang ang gasto sa Senate operations. Sabi niya, statistics is like a bikini. Ulitin ko statistics is like a bikini. Nang ina mo, walang silbi pinagsasabi mo. Walang silbi, para kang tanga talaga, sa totoo lang. Diba? Oo, live selling kanina yan. Why? What it shows is very revealing, but what it hides is essential. So makikita niyo po, ni-reveal niya parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Wow, Lucas talking. Ikaw to magaling mag-intriga. May Senate under attack ka pa nga eh. Di ba? Nagte-take turns lang naman po. Si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson. Tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun. Para, kayo naman mang-inis kay Alan. Kayo naman magkalat ng hindi to. Yan ang intriga. Yan ang intriga. Paano mo nalaman? Paano mo nasabi? 'Di ba? Sabi nga nung kalbong Parmay Toyo, paano mo nasabi? Yeah, baby. Yan ang pang-iintriga. Paano mo nalaman na sinabi na, ikaw naman mang-ano kay Mang Alaska o mang-ano kay Cayetano? Wala mo silang pakialam sa iyo eh. 'Di ba? Yan ang nangiintriga. Yung sinabi ni Ping Lacson at sinabi ni SP Gatchalian, totoo yun. Yun sa'yo. Chismis. Di ba? Panot. Kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo. Di ba? Ikaw ang gumagawa niyan. Tatak, DDS. Ganyan na ganyan ang galawan ng DDS. Kung ano yung ginagawa nila, ibinibintang sa iba. Tanga. Kung bakit daw nagkaroon ng Senate leadership change, sinabi ni Cayetano na yan daw ay para diktahan ang takbo ng impeachment trial ni Kita mo na? Siya yun ang iintrige. Gawain nila pinapasa sa iba. Mga siraulo mo. Boom! Yang si Inday, maldita yan. Pautang ina. Yeah, baby! Itong si Bongo, sabi ko, magbili ka man dyan ng maruya, magkain man tayo merienda, pagkita sa Facebook, mahirap man, simple man ang buhay man ni Digong ba. Magbili ka doon ng maruya, tapos maglakad-lakad tayo, magkain tayo sa turo-turo ba, para isipin ng mga kulto na talagang wala akong pira. Ano masabi mo, Bongo? Putang. Yeah, baby! Diba? Ang galing, no? ni VP Sara at mag-cover up umano sa flood control scandal. Maliwanag, ha? Kaya yung mga katarantaduhan ni Alan Peter Cayetano, nagagalit pa nga eh. Sabi niya, bakit pinapakialaman daw kung bakit siya nagpe-Facebook. Ina mo. Speaking of intriga ni Alan Peter Cayetano sa impeachment ni Sara Duterte, ituloy natin. Mamaya na yung kay Pulong at kay Bongo, may event yan eh. Okay? Eto, pakinggan nyo to Wait lang, kumalma ka dyan, Cheryl, tatampaling kita eh.
So mga kaiksena, kanina po ay nagkaroon ng impeachment pre-trial kineme-eme. At ito po ay behind closed doors. Okay? No, ano meron, Direk? So, yun na nga mga kaiksena, nagkaroon ng tensyon. Aba, ano kayang tensyon yan? Tensyonado, nagulat din ako nang malaman. So, nagkainitan, nagkaroon ng tensyon mga kaiksena sa nangyaring pre-trial o impeachment pre-trial. Ano po? At syempre, aasa pa ba kayo? Dadalo ba si Sara Duterte? Hindi syempre. Nandun, saan? Okay na, bahala. Boom! O, ito na. Paano nagkainitan? Paano tensyon? Ano bang meron dyan? Sige nga. Kumpisa na ang pre-trial conference bilang paghahanda sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa susunod na buwan. Pero unang araw pa lang, nagkaroon na raw ng tensyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Medyo nag-initan, ma'am. May mga ganong ganap. Hindi, kasi period ko ngayon, mainit ang ulo. Ano? Ma'am, with due respect po with due respect ma'am, meron pa kayo? Yeah, baby! Siguro iba sa inyo napapaano, sana all. Sana all si attorney, meron pa rin. May not like how I answer. Ang ina mo. Di ba? Eto tanong lang hanggang anong edad ba meron ang babaeng menstruation? Ito curious lang ako. 'Di ba? Oh, may asim ano? Tanong lang po kasi sabi niya may period daw si attorney. Anong kulay kaya 'yun? Subscribe na agad sa chat. Ba't gumagano ka, Direk? Wala naman. Kayo naman, masyado naman kayo mapag-isip Baka nagbibiro lang si attorney. Alam niyo naman si attorney, mapagbiro din yan. Kita niyo nga yung blood bath, ginawa niyang bubble bath. Boom! Di ba? Hanggang 50 to 55. Ano namang green egg silog? Ano yung nana? Yeah, baby! Subscribe na agad! Joke lang yon. Ako lang, sinasakyan ko lang. Tuloy natin, may period lang. Hindi, kasi period ko ngayon, mainit ang ulo. Dinaan sa biro ni Private Prosecutor. Biro lang. Attorney, biro lang din po sinakyan ko lang yung biro nyo. Attorney Lorna Capunan ang umano'y tensyon sa pagitan ng defense at prosecution teams sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kanina ang unang pre-trial conference kung saan plinansya ang mga detalye ng paglilitis. Ang defense team sinabing normal lang daw ang magkaroon ng hindi pagkakasundo. Hindi naman tense, that's usual. That's usual in pre-trial, even in the RTC. King ina mo. Nakita nyo ba yung trending sa Facebook nitong defense team ni Sara? Manang-mana talaga sila, no? Basta DDS ka, basta maka-Duterte ka, pare-pareha sila, madrama. Nakita nyo yung trending na dumating sila sa Senado? Yung una, may dala ng maleta. Talagang binibidyoan pa ng may sila na naglalakad para pag binidyoan habang naglalakad dala yung maleta. Yung tag dito, cinematic, yan. Boom! Tapos meron pang meron pang photoshoot. Oo. Steady muna. Pipicturan. Ang daming drama, no? Utang inan tong mga to. 'Di ba? Paglalakad lang kailangan pa nilang i-script. Ano yung paa nyo? Pares kaliwa? Boom! 'Di ba? Ganyan yan, no? So wala naman, it's really nothing out of the ordinary, and of course we appreciate the patience also of the clerk of court, no, Senator Pantu, and the prosecution panel. So normal lang yan. Isa sa mga naging issue ang mga iminumungkahing kondisyon o stipulation sa mismong araw ng pagdinig. Binigyan ng dalawang kampo ng hanggang Lunes para isumite ang kanilang komento. Naging produktibo naman daw ang naging proseso. Kanina nga, nakita nyo, lumabas kami, nag-usap na ang dalawang
Anong produktibo? May nakita akong balita eh. Wala kang kakwenta-kwenta yung argumento nyo daw eh. Wala daw kakwenta-kwenta yung sagot nyo rin daw eh. Oh, produktibo. Lolo mo. No? Kung paano natin mapapabilis. Yun ang maganda naman na naging resolution. Pero as to the details, syempre, hindi pa ako masyado makashare dahil as you know, we're not allowed to discuss the case. Pero ang hindi ikinatuwa ng tagapagsalita ng prosecution team ay ang patuloy daw na pag-isnab ni VP Sara sa proseso, bagamat dumalo ang kanyang defense team. Vice President Sara Duterte was not personally present during the pre-trial conference, despite earlier statements that she expressed readiness and willingness to face the charges at the proper court. Ayon sa prosekusyon, ito na dapat ang pagkakataon ng bise na maipakitang Wala, hindi siya dumating kasi nagpagupit. Nagpagupit daw si Sara, pantomboy. Balik ulit ng pagiging short hair si Sara, tomboy ulit. Oh, para senyalis daw ng pagiging matapang kaya nagpagupit. Connection, tanga. siniseryoso niya ang pagbibigay linaw sa mga aligasyon laban sa kanya. Paano siniseryoso? 'Di ba? Wala nga, hindi nga siniseryoso. This is clearly hindi na naman pagseseryoso sa proseso. Kasi kung sineseryoso yung proseso, dapat binibigay na yung mga sagot na matagal ang hinihingi ng taong bayan. The explanation is either you are not serious or talagang feeling mo lang talaga you don't owe any people any explanation. It speaks about how they think that they are way beyond the reach of the law eh. Ayon naman sa defense team ni VP Sara, haharap daw ang bise kung kinakailangan. Boom! Kung kinakailangan kailangan nga siya dyan. Tangina nyo rin eh. Diba? Duwag lang talaga yan. At siguradong walang maisasagot na matinuyan kapag ka natanong mismo ng harapan yan. Sigurado takbo yan. Kung kinakailangan, no? But sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung kailan yun, kung mangyayari yun, kung kailan yun. But really, ang communication natin kay VP is constant naman, no? Meron naman tayong open line with the Vice President. Pinag-uusapan namin lahat. In fact, open, constant, open and constant para lang manduan, makinig lang. Wala kang alam yun eh. Pinapaubayan na lang naman talaga niya lahat sa inyo kasi malaki bayad sa inyo eh. Sayang naman ang bayad, 'di ba? Kaya galingan nyo pag natalo 'yan. Hindi ko sinasabing gano'n na nga pero patay kayo pag natalo si Sara diyan. Kayo re-resbakan niyan, sabi ko sa inyo. Kaya galingan nyo ha. After today, Hi Ma'am Trisha, good morning. How are you today? Are you feeling great? Feeling good? Update ko rin siya. Muli ring binatikos ng prosekusyon ang pre-trial brief na isinumite ng kampo ng bise. Ibig daw kasi nasagutin ang mga aligasyon ay muli lang nitong kinuwestiyon ang proseso. The pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper? Wala talaga silang may sagot. Manang-mana doon sa amo nila, wala rin may sagot. Paano? Walang utak, bobo, 'di ba? Asahan mo doon. Laptop, computer, di marunong. Boom! 'Di ba? Pero mag-vlog marunong. Or iniiwasan nilang sumagot. Hindi ko po maintindihan where that is coming from. The defense takes exception. Dumating kaming handa and the records will speak for itself. Ang hinahanap ng prosecution team ang sagot sa mga tanong na hinihintay ng taong bayan. Maganda sana kung meron silang maipapresenta na mga witnesses na magpapatunay kumbaga na sila si Cocoy Villamin, sila si Mary Grace Piatos. Wala doon, hindi natin nakita sa kanilang pre-trial brief. 'Di ba? Michael Powa, simpleng-simple lang, 'di ba? Yung mga resibo, 'di ba? Paano nyo papaliwanag, paano nyo didepensahan yung mga putang ina nyo? 'Di ba? Kagaya na rin yung sinabi niya, si Mary Grace Piatos, paano nyo papatunayan 'yan? Paano nyo ipapaliwanag 'yan?
Paano yung tangkang pagpapatay? Paano niya ipapaliwanag din yan? Joke lang? No joke nga, sabi ni Sara eh. Oh, ano, isa prank? Ina nyo. Nakaschedule hanggang sa June 25 ang pre-trial conference at sa July 6 mag-uumpisa ng gumulong ang paglilitis. Ayon sa prosecution panel, nasa 30 trial dates ang hinihiling ng defense team para maglatag pa lang ng ebidensya. Wow. At kung 3 araw lang ang paglilitis sa isang linggo, mula Lunes hanggang Miyerkules, ito pa lang ay aabutin na ng 3 buwan. Ang position lang naman ng House prosecution team is it would be a speedy trial. It will not drag on like with the unnecessary delay na magkaroon na ng judgment ang impeachment court at enough time para mapag-usapan at may latag ng House prosecution team yung kanilang ebidensya. Ayon naman kay Senate President Win Gatchalian, malaking paghahanda ang gagawin para sa paglilitis, lalo na sa logistics. Nakikipag-coordinate na rin daw ang Senado sa iba't ibang ahensya para matiyak ang seguridad ng Senado oras na magsimula ang paglilitis. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. So maliwanag mga ka-eksena, talagang itong defense team ni Sara Duterte, ampaw. Diba? So, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Kasi biruin nyo kung gaano ka-technical na naman ginagawa nung grupo ni Sara Duterte, itong si Michael Powa. Ano? Biruin nyo. Sabi nga ng prosecution panel, paulit-ulit lang simula nung una na ipinapasa nila na sagot, puro on technicality sa process. Boom! Puro yun lang, inulit lang nila yung sagot nila last year at nitong huli. So anong aasahan nga naman nila dito, di ba? Kaya yari ka talaga, putang ina mo, Sara. Ina ka. Ito na ang katapusan mo. Sa totoo lang, di ba? Tapusin. Yeah, baby! Okay. So punta na tayo dito. Sa mga hindi pa nakakapag-like dyan, mag-like na kayo At dadako na tayo dito sa isang malupit at matinding pasabog ni Pulong. Ni Pulong Duterte. Halika na, Tep Action, mga ka-eksena, Alright. So, eto na nga mga ka-eksena. Putok na putok sa social media kanina yung balita na kung saan di umano'y may warrant of arrest na daw itong the scripted boy aka Bongo. Oo. At inilabas na daw ang warrant of arrest. So, ito ay nanggaling sa mapagkakatiwalaan daw di umanong source nitong putang inang iyutman na si Pulong. Oo. So, halika, pakinggan nga natin kung gaano ka mapagkakatiwalaan yung kanyang source. At hindi lang isa, dalawa, tatlo ang balitang ating ipapalabas para makuha natin yung iba't ibang balita patungkol sa ICC warrant. Okay? At doon na nga malalaman natin kung totoo nga bang sabog si Pulong. Baka nga, ano. Ito na, tira. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaaresto na umano ng International Criminal Court o ICC si Senador Bongo ayon sa source ni Congressman Pulong Duterte. Mag-alma niya, ginagamit umano ang ICC sa mga kalaban ng administrasyon. Alam nyo, napakatangat din talaga, hindi pala talaga, tanga talaga ito ni Pulong, no? Kahit naman, ang dali-daling intindihin, di ba? Ang dali-daling intindihin, nasabi na rin namin kanina sa Bengador to.
walang ibang nagkaso at nagfile kay Digong at sa kanyang mga kaut-utang dila o yung mga tropa niya at mga kasaling death squad, sila Bato, sila Bongo at kung sino-sino pa. 'Di ba? Hindi naman presidente si Pangulong Bongbong Marcos that time. Hindi siya politiko that time. Ordinaryong mamayan lang si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit siya ang magkakaso? 'Di ba? Ang nagkaso sa pamamagitan ng tulong ni Sonny Trillanes. Siya. So, paano nyo ituturo si Pangulong Bongbong Marcos? Katangahan nyo din talaga no? Ni Pulong Kaya ka masabihang sabog Arrest warrant ay kaunay pa rin ang pagiging co-perpetrator o manonigo sa kasong crime Pero may twist yan mga kaiksena. May twist yan. Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tugon ng palasyo sa pagtutok ni Ian Cruz. Ipinost. Ito may tsura ni Pulong, mukhang manyakol talaga, no? Tignan mo, parang pag nalasing talaga, ang ugali niya talaga, war freak, no? Lalo na pag hindi naayos ang bengbang, patay. Sigurado, tignan mo yung kadikit ni Pulong, SM na yun. Yeah, baby! Direk, alam mo naman, pag DDS ay low comprehension, it means mga mangmang sila. 'Di ba? You shout, don't shout out me. Boom. You don't shout out me kasi you're a policeman. I salute you. I respect you, but yeah. I have problems. Do you know my problem? You know my struggle? Boom! Pag DDS talaga abnormal, no? Online ni Congressman Pulong Duterte ang sinabi ng mapagkakatiwalaan niyang source. Ito, a highly reliable source informed me that ICC arrest warrant against Senator Bongo and 2 former police officers have already been issued. Boom! Subscribe na agad sa channel na Tamang hinala talaga to si Pulong. Ano kaya nabatak ano kaya nadali nito ni Pulong, no? Don't me. Ang gulo. Tuloy natin. Meron na anyang arrest warrant laban kay Senador Bongo at 2 dating opisyal ng pulisya mula sa International Criminal Court o ICC. Sigo ang dating Special Assistant to the President noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama sa tinukoy na co-perpetrators sa kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay Duterte sa ICC. Tanong ni Congressman Duterte, wala na bang katapusan ang Administrasyong Marcos sa paggamit umano sa ICC? Bobo ang puta. Kung pakailam ni Pangulong Bongbong Marcos dyan, di ba? Tanga talaga. Nako. Congressman pa yan, Sa bagay, wala naman yan sa pagiging congressman kung talagang demonyo ka, kung talagang bastos ka, kung talagang mga loko-loko. Mula din. Bilang political weapon laban sa mga kalaban nito para pagtakpan ang umunoy pagnanakaw sa bayan. Si Senador Go naman, ipinagpapasa Diyos anya ang lahat. Ano daw? Ipagpapasa Diyos daw ni Bongo. Yan na naman tayo. Pag DDS talaga, ginagamit, nananahimik si Papa Jesus dyan Dinadamay nyo pa. Sigurado nga, magagalit sa inyo si Papa Jesus kasi dami nyong pinapatay Diba? Diba nga sabi ni Papa Jesus, huwag kayong papatay. Kahit pa masamang tao yan, di mo dapat pinapatay yan. Parusa, pero patayin. Tapos sabihin nyo pa, gamitin nyo pa si Papa Jesus. Grabe din kayo, Ano yan? Alan K? Alan Peter? Anong Alan K? Diba? Nakaw sa bayan. Si Senador Go naman, ipagpapasa Diyos ko na lamang po ang lahat. Pero pag lumabas na talaga yung warrant yan, mawawala na din yan. Magugulat na lang tayo dyan, di na pumasok.
Sa tingin nyo, no? Pag lumabas na yung legit na warrant of arrest, malamang sa malamang, sumibat na yan. Hindi ako naniniwala na haharapin niya, mga kaiksena. Bakit? Kasi, mga kaiksena, pag hinarap niya yan, yung sinasabi niya na pagpapasa Diyos niya na lang, wala siyang magagawa. Dadalin siya doon sa The Hague. 'Di ba? Pansinin niyo, wala nga siyang kaso rito kahit ano eh. Kasi pag nagkaroon niya ng kaso dito, so ma-stay yan dito. Yung kustodiya ng pananagutan muna, mauna yung local o yung sa atin. 'Di ba? Hindi muna yung international. Kasi may kaso pa eh. Kaya nga wala nagsasampa ng kaso dyan eh. Para paglabas ng ICC warrant, dire-diretso si Bongbong dadalin sa The Hague. Diba? Sana magsabay na rin sila ni Bato. Papasa-Diyos anya ang lahat. Pero ginit niyang wala naman anya siyang nilalabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Wow. Ginamit na naman. No? Kwento mo yan eh. Hindi naman anya niya naging trabaho kailanman ang mga police matter. Pero sabi ng PNP, wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon o direktiba ukol sa umano'y ICC warrant. Ito rin yan. So ito na si John Vic. Ang sinabi ni JLG Secretary John Vic Remulla. Hindi ko ako, wala pa ako nakita. Baka sabog siya nun nung narinig siya kasi wala pa kami nakikitang ganun eh. Magagalit na naman si Pulong nito. Nako, Pulong, sabog ka daw, sabi ni John Vic, sabog ka na naman. Diba? Nako, yari na naman si John Vic. Aatakihin ka na naman ng maraming trolls ng mga didilis niyan. Grabe, tigas din ito eh, no? Baka malibel ka ni Pulong, ha? Boom! Sabog daw. Magaling pala to si Pulong eh. Yung kanyang highly sourced daw eh. Warrant. Ito rin ang sinabi ni JLG Secretary John Vic Remulla. Hindi ko ako, wala pa ako nakita. Baka sabog siya nun nung narinig siya kasi wala pa kami nakikitang ganun eh. We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yun, di ba? Sabog pala, no? Oy, Pulong! Tigil-tigilan mo kasi yan. Hindi ka na nga madalas nagpapasok sa Congress. Ito, sabog pa. Stupid. Taga naman ang Malacanang, ang sinabi ni Congressman Duterte na ginagamit ng administrasyon ng ICC sa mga kalaban sa politika. Ay, ano ba to? Wait lang ha. Baka maiksi lang to eh. Maiksi lang nga yata. Sige, tuloy na natin. Ating kalimutan na yung kaso, nasampa ito 2017 pa. So, hindi ito wine-weaponize. Kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Ipinapaubaya na ng palasyo sa Department of Justice o DOJ ang pagsagot kung may utos ang Pangulo kaugnay ng posibleng pag-aresto sa isang senador. Pero sabi ng National Bureau of Investigation na nasa ilalim ng DOJ. Wala pa po. Wala po kaming nare-receive pa. Walang communication pa ng warrant. Nang usisain tungkol sa umano'y ICC warrant laban kay Go at kung bibigyan ba siya ng protective custody gaya ng ibinigay kay Senador Bato de la Rosa noon. Sagot ng bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Wala pa akong nakukuhang information na ganun, so it's very difficult to again, it's very difficult to preempt, no? Let's wait kung totoo nga yung information na yun. Hindi rin masagot ng Senate President kung hindi rin ba maaresto si Go kung may sesyon ng Senado. The situations vary, no? So it's very hard to answer and then iba naman yung situation. No? Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Para naman maging balanse. Punta naman natin dito. Chismis lang yan, sabi ng PNP. Itanangge ang bagong ICC warrant versus Bongo at dalawang dating pulis. So, chismis lang ayon, ha? Ayon. Ayon sa mga tawag dito sa PNP.
Ito, pakinggan natin. Nagbabangayan na naman ang Malacanang at Duterte camp matapos isiwalat ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Meron na sagot si Pulong. Anong sagot niya, Mariana Nali? Anong sagot? Na may ICC warrants na laban kina Senador Bongo at 2 dating police officials. Itinanggi naman ito ng PNP at DILG. Ang detalye sa agenda report ni Laika Cuevas. Chismis lang kung tawagin ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang balitang may arrest warrant na rin mula ICC sa Senator Bongo at 2 dating police official. Ayon kay Nartates, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento o utos para tugisin ang mga umano'y subject ng warrant. Una nang sinabi ni Davao City Congressman Paulo Duterte na inilabas na ng ICC ang mga warrant. Pinuligsa rin niya ang administrasyon dahil sa paggamit umano nito sa ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kritiko. Agad namang bumuelta ang Malacanang. Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize. Kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kabilang si Senador Go at ang puganting si Senador Bato de la Rosa sa tinatawag na co-perpetrators sa madugong war on drugs ni FPRRD. Kung totoo man ang sinasabi ni Congressman. Ang pogi ni ni Omar. Subscribe na agad sa channel. Mukhang durobo no? Mukhang hindi ba pagkakatiwalaan yung pagmumuka Parang rin Parang sadista din to nambubugbog nga daw no? Nabalita yan no? Nambubugbog ng babae. Ibig sabihin, bading din to. Diba? Tara na. Pulong, ipauubayan na raw ng palasyo sa DOJ ang pagpapatupad ng warrant. Pero tulad ng PNP, itinanggi rin ng DILG na naglabas na ng mga panibagong arrest order ang ICC. Para sa agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Maliwanag sabog. Sabog lang si Pulong. Pati ang NBI wala pa rin daw natatanggap na ICC arrest warrant laban kina Senador Bongo at 2 dating police official. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, di niya alam kung saan nanggaling ang impormasyon ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Handa naman daw ang ahensya na tumupad sakaling may isilbing warrant. Buwelta naman ni former Senator Sonny Trillanes. Yan binasa namin kanina sa Bengador. Huwag kayo magpapaniwala dyan kay Pulong. Wala pang ICC warrant na lumabas para kanino man. Kung may lalabas man, later on siguradong di niya malalaman. Gaya nung di nalaman ng tatay niya na may warrant siya. Yeah, baby! Huwag maniwala kay Pulong dahil kung may warrant man, malabong mauna pa itong malaman ng kongresista. Okay, maliwanag tayo dyan Sabog ka lang, Pulong. So, para sa isa pang balita, meron tayong GMA, may bilyonaryo tayo, meron tayong News 5 naman. Para lahat ng balita patungkol sa issue ng warrant of arrest na ipakita at nasabi ko sa inyo. Okay? Para kinuha natin ang both sides ng mga balita. Pinaaresto na raw ng ICC Senator Bongo base sa impormasyong nakuha ni Congressman Paulo Duterte. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, sino ang source dito ni Congressman Duterte? Bugaw daw. Yeah, baby! Hindi, baka ang source ni Pulong, pumunta na naman niya ng beer house, ng club. Tapos may naging chicks. Na syempre, alam niyo naman daw si Pulong, pagkatapos mag-bar niyan, bumibeng-bang. Siguro habang pagkatapos, nakaiga sa kama, habang inihimas-himas yung buhok ng babae. Alam mo, ang gulo ng politika. Alam mo ba, si Bongo, chinismisan lang siya. Nagkikwentuhan na lang pala, Tapos sinabi na ni Pulong, pwede kong gamitin tong pang intriga to.
Jiggy, hindi pinangalanan ni Congressman Paulo Duterte kung kanino nang galing ang impormasyon, pero anya, galing daw ito sa isang mapagkakatiwalaang source. Ayon pa sa kongresista, bukod kay Senator Go, kasama rin daw sa ipinaaresto ng ICC ang 2 dating police officers na hindi niya pinangalanan. Kung babalikan natin, Jiggy, kabilang si Senator Go sa pinangalanan ng ICC. Sabi ni Bong 23, source niyan pokpok. Yan ang kahinaan ni Pulong. Di ba si Iyotman? Kung si Superman, Kryptonite, si Pulong pokpok. Anong pokpok? Pokpok yung kahinaan. Pag natabihan ng pokpok. Bibigay agad. ICC na co-perpetrators o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay sa war on drugs. Si Go ay dating special assistant to the president ni Duterte. Kasama rin sa tinukoy na kasabwat sina dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating Davao Police Chief na si Vicente Danao, dating PIDEA Kita mo, Bongo, nasa ICC yung pagmumukha mo. Chief Isidro La Peña at iba pa. Banat ni Congressman Duterte, wala na bang katapusan ang administrasyong Marcos sa paggamit ng ICC bilang political weapon sa kanilang mga kalaban? Giit niya, wag daw dapat gamitin ng Marcos admin ang mga ahensya ng gobyerno para patahimikin ang mga kalaban nila sa politika at para pagtakpan ang malaking issue ng korupsyon. Jiggy. At Camille, yung NBI, PNP, mga law enforcement agencies, may impormasyon na ba dito sa sinasabing arrest warrant ni Senator Bongo? Jiggy, ayon sa Department of Justice, wala pa silang natatanggap na anumang detalye o kumpirmasyon kaugnay ng sinasabing arrest warrant laban kay Senator Go, na verify din daw ito ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na siyang nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno kaugnay ng ICC warrant. At sinagundahan din yan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Narito ang kanyang pahayag. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig niya kasi wala pa kami nakikitang ganun eh. Natatawa ako dun sa reaction niya eh. Wala pa makikita. Baka sabog lang siya dun. Asartalo pa naman si Pulong, no? Pikon yun eh. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig niya kasi wala pa kami nakikitang ganun eh. So hindi namin alam. Wala pa. Ganyan din ang pahayag ng Philippine National Police. Wala pa rin daw silang natatanggap na impormasyon tungkol dito. Pakinggan natin itong pahayag ni PNP Chief Police General Melesio Nartates. Buti ko siya alam niya. Ako, hindi ko alam. Pero sir, if ever may mga preparations pa tayo, kung sakali maglabas additional warrant? The Philippine National Police is ready. Camille, may payag na ba ang kampo ni Senator Bongo tungkol sa usaping ito? Din ma. Jiggy, sa isang pahayag, sinabi ni Senator Go na ipinagpapasa Diyos na lamang daw niya ang lahat. Anya, buong buhay niya ay wala siyang nilabag na anumang batas ng tao at ng Diyos. Hindi raw kasama sa mandato niya noon bilang special advisor ni dating Pangulong Duterte ang mga ginagawa ng pulisya. Umaasa raw ang senador na hindi mapupolitika ang sinasabing ICC warrant laban sa kanya. Sa kabila niyan, tuloy lang daw siya sa pagtatrabaho at hindi sasayangin ang tiwalang ibinigay sa kanya ng mga Pilipino. Jiggy. At kung sakaling nandiyan na nga yung warrant, ay mabibigyan din ba siya ng protective custody gaya nung nangyari kay Senator De La Rosa? Ay, hindi. Jiggy, hindi pa masabi ni Senate President Win Gatchalian kung mabibigyan din ba ng Senado ng protective custody. Si Go, mahirap daw magsalita lalo't hindi pa nga kumpirmado ang ICC warrant at nakadepende rin daw yan sa sitwasyon. Narito ang kanyang pahayag. Wala pa akong nakukuhang information na ganun, so it's very difficult again, it's very difficult to preempt, no? Let's wait kung totoo nga yung information na yun. The situations vary, no? So it's very hard to answer, and then iba naman yung situation, no? Camille, may mga payag din si Congressman Duterte laban sa administrasyon at may sagot na ba dito ang Malacanang? Meron na.
Jiggy, buwelta ng Malacanang, hindi ginagamit na sa data ng administrasyon ang ICC. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mga Pilipino rin ang nagsampa ng kaso sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Taong 2017 pa raw isinampa ang kaso panahong hindi pa nakaupo sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Jiggy, banat naman ni dating Senador Antonio Trillanes, huwag maniwala kay Congressman Duterte dahil wala raw ICC warrant laban kanino man. Hirit pa niya, kung may ilalabas man na warrant, siguradong hindi niya raw malalaman gaya nung sa kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang isa sa mga nagsampa ng kaso laban kay Duterte sa ICC. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Okay. So maliwanag marami tayong pinakitang mga balita, iisa lang ang kanilang sinasabi. Wala pa. Pero kung akong tatanungin nyo, syempre napaka-basic lang naman yan. Kung walang usok, walang alin? Walang pampadingas. Oo, maliwanag yan sige, next time mga ka-eksena, ano pang ginagawa nyo dyan? Mag-like na kayo kung ayaw nyo masaktan. Yung mga hindi pa po nagla-like, pwede naman pong mag-like. Huwag po kayong tawag dito. Wala naman bayad po yung pagla-like. Oo. Like nyo naman para i-share at makita ng iba nating mga kababayan din. Please help me. Ganon. Ito na. Ano sunod, direct? Wait lang. Ano ba nahin ko? Ito? Hindi. Ito na. Boom! Asa na yun? Bago ba to? Wait lang, tingnan ko kung bago to ito yung ito yata yung buwelta ni Pulong. Tingnan natin, bumuelta na daw. Sumagot na si Pulong kay John Vic. Bumuelta naman si Congressman Pulong Duterte kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ay kay Duterte, baka raw nagkamali lang si Remulla nang sinabihang hi at sabog. At baka raw ang kanyang talagang tinutumbok ay yung mga nasa Malacanang. Palusot pa si Pulong, oo. Sige nga. Kung hindi ka ba naman sabog, bakit ka mga headbutt ng bugaw? Bakit ka mananaksak ng bugaw? Diba? Saka bakit kayo ng bebeng-bang ng kulang ang bayad? Ito pala yun, yung sagot ni Pulong. Ako pa talaga ang sinabihang hi at sabog. Secretary John Vic Remulla. Ako? O baka nagkakamali ka ng tinutumbok at ang gusto mo talagang sabihin ay yung nasa Malacanang. Nagkamali ka lang ng tinutumbok. Ang gusto mo talagang sabihin ay yung nasa Malacanang. Pero baka ibang sabog din ang tinutumbok mo. Baka yung sabog sa kapangyarihan, sabog sa korupsyon, sabog sa kayabangan. Parang ikaw. Yeah, baby! Yung komento na naman ni Pulong, ang komento ng typical na didilis. Typical na mahilig ipahid sa iba ang kanilang gawain. Ano po? Nako, kaya naman mag-DDS talaga, itatakwil mo talaga Ang hamon pa ng kongresista, magpa-hair follicle drug test para malaman kung sino ang sabog. At baka rin daw ang sabog na tinutukoy ni Remulla ay yung sabog sa kapangyarihan, korupsyon at kayabangan. Git ni Duterte, bago raw mambansag si Remulla, ay tumingin muna siya sa salamin. Sinisikap pa naming makuha ang panig ni Remulla, gayon din na Malacanang. Okay, maliwanag tayo mga ka-eksena. Ano pang hinihintay nyo? Type action na.
Oh, ito. Oo. Paki-like na lang din at type action. Huwag kalimutan na, yung mga hindi pa naglalike dyan. So, mga ka-eksena, alam naman natin, ito, ipapasok lang natin to. Wait lang yan. Haba na pa. So, mga ka-eksena, si Pangulong Bongbong Marcos po ay nasa labas ng bansa at nandun po sa Russia. At nakipagkita syempre sa kay Putin. At alam nyo mga ka-eksena, nakakabilib si Pangulong Bongbong Marcos dahil talaga namang kayang makipagsabayan at tumarap sa iba't ibang leader kahit ano pa man po ang mga sitwasyon na nangyari sa bansa at sitwasyon na nangyari sa ibang bansa, kagaya ng nagyayaring sigalot dyan sa Iran at ng Amerika. Ito. So, inimbitahan po ni Pangulong Bongbong Marcos si Putin para dumalo dito sa November para sa isang ASEAN Summit. Ano po, dahil si PBBM nga ang pinaka chair or committee Kinem-Ek Labu. Pakita mo na direct. Nako. Matutuwa kayo kasi ang galing makipag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit sabihin mo may translator, pero yung mga litanya ni Pangulong Bongbong Marcos, legit, talagang totoo yung mga sinasabi. Tita Mel, take it away. Isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa pulong nila ni Russian President Vladimir Putin ang palitan ng mga kalakal tulad ng mga agricultural products at energy source tulad ng langis. Maraming salamat, Nelson Copino. Binuksan din ng Pangulo ang ASEAN-Russian Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Alas 10 ng umaga dito sa Kazan, Russia, nagbukas ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan Expo International Exhibition Center. As we mark this milestone, the Philippines would like to highlight 3 priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Second, a more dynamic economic partnership. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. And third, perhaps the most enduring, is our people. Napakahigpit ng seguridad papasok dito sa Kazan Expo. 3 security checks yung dinaanan natin at kahit Grabe, ang galing ng GMA nandyan din candy at gamot, kinukumpiska. Kahapon nagsagawa ng bilateral meeting ang dalawang pangulo. Bago sila magsimula, pinaalala pa ni Putin kay PBBM na isuot ang kanyang earpiece para marinig ang interpreter. Nagsalita sa Russian si Putin, habang Ingles naman si Marcos. Sabi ni Putin, magandang pagkakataon ang paghaharap para suriin ang kasalukuyang kooperasyon ng Pilipinas at Russia. Isinulong ng dalawa ang pagpapaigting sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Apparently, we are approaching the present threshold with an immense capital of mutual beneficial cooperation underpinned by good traditions of mutual respect and respect for legitimate interests of each other. Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential. Swerte ni ni Atty. Claire, andyan Grabe Atty. Claire, ba kailangan mo na assistant? Makapag-apply nga. Para nakakagala. To enhance
supplies of agriculture and energy resources. There are many potential areas that I think we should, that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. Bukod sa unang pagbisita ito ni Marcos sa Russia bilang Pangulo, ngayong buwan din ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia na nagsimula sa pagbisita ni nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Russia noong 1976. Nataon din ngayong 2026 ang chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Pilipinas. At ika-35 anibersaryo rin ito ng ugnayan ng ASEAN at Russia. The commemorative summit is a landmark in the development of the Russia-ASEAN strategic partnership. Binati rin ni Putin ang mga Pilipino sa pagunita ng Araw ng Kasarinlan noong June 12 na nagkataong isa ring national holiday sa Russia. Nagpasalamat ang Pangulo sa mainit na pagtanggap ng Russia sa Pilipinas at ASEAN at inimbitahan ni PBBM si Putin sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa darating na Nobyembre. Tina Panganiban Perez, Nakatuto, 24 oras. Di ba? Bigatin talaga si Pangulong Bongbong Marcos, oh. Imagine niyo si Sara yan. Imagine niyo gaganon-ganon pa yun. Yeah. Sabi niya yung 4 Bs. Tapos habang nakaupo sa table, may not like how I answer. Yes. She may not like the content of my answer. Yes. But I am answering. Yes. So ito na mga ka-eksena, ano pa bang inaantay ninyo? Oh, ang dami pa rin hindi nagla-like. Ano ba yan? Paano naman tayo magtutuloy-tuloy niyan, oh? Sino pa man hindi nakapag-like? Ang dami pa eh. Wait lang. Asa na to? Yan. Sa baba, baka may di pa ako na Saan na to? Ay, nawala. Yan. Nasabi ko na din to, no? Ito, meron. Okay na to. Okay na pala eh. Ano pa? Yun. So, yun na nga mga ka-eksena. Meron ba kayong mga tanong bago tayo magtapos? Bakit yung reporter na yan, pag nagsasalita may effects parang umiiyak? May may problema sa tonsil. May PM ako sa'yo sa FB Direct. Anong pangalan mo doon? Magpakilala ka, baka kung sino-sino naman yung ginagamit mong account. May tanong ba? Bago tayo magtanong, bago tayo magtapos, 5 minutes kung may tanong. True Drake, nakaka-proud maging Pinoy ngayon dahil kay PBBM katulad dito sa Japan. Asawa ko tuwang-tuwa dahil mataas sa respetadong tao daw si PBBM dahil siya lang ang binigyan ng ganong respeto ng emperor namin. Direct si Putin, mahirap ma-please yan. Dito sa Europe, hindi yan basta nakikipagpulong. Tapos may handshake pa sila. Yun na nga, kasi yun din nakikita ko sa mga social media at mga ibang lumalabas patungkol sa presidente ng Russia o kung ano man tawag dyan kay Putin. Diba? Kumbaga, talagang pihikan makipagpulong si Putin. Direk, kararating ko lang tapos na agad. Ano ba yan? Walang magagawa ko. Ulitin ko ba? Direk, tanong lang, kailan mapupuksa ang mga DDS? Malapit na. Boom! Ano pa? Meron bang tanong dyan? Daw, pwede mo rin topic yung PM ko, Direk. Sige, pag-ano muna. Direk, ano to? No comment, ano daw? Direk, comment mo sa yumao ni... Alam nyo, wait lang. Sige, isagutin ko na nga yan. Alam nyo, ito bibigyan ko lang ng moment yan. Pero, ako talaga eh. Sa pamilya po,
ni I Am Sean Wayne bilang isang individual, bilang isang dating nakasama niya. Ako po ay nakikisimpatya at nagbibigay po ng condolences sa pamilyang naiwan. Ay ako talaga po sanang magganto. Kasi yumao na nga eh. Kung ano man yung meron dati at kung ano man yung ginawa niya noon, kung ano man yung mabuti o di maganda sa paningin ng iba, wag na natin pag-usapan. Ibigay na natin yung yan sa kanya na wag na siyang pag-usapan pa. Kasi may nakikita ako, nakikriticize siya sa social media. Masakit sa isang pamilya ang mawalan, 'di ba, ng mahal sa buhay. Kaya sabihin mo DDS siya, kasi politika lang yan eh, 'di ba? Kaya ay ako mag-comment kahit may mga nagme-message diyan na direct patay na siya, patay na si ganito, si ganyan. Pero dahil makulit kayo eh. So yun lang masasabi ko, condolence at rest in peace, Sean Wayne. Kung ano man yung mga nangyaring di maganda o maganda, nakatabi at nasa alaala ko yan at hindi naman mawawala yun. Basta rest in peace at condolence sa pamilya, yun lang. Hindi, ko kasing i-content mo pa, mo pa, bigay nyo na yung ganun sa pamilya. Yun lang. Kaya, ko rin makipag, yung nakikita kong bash pa, wag nyo nang i-bash. Wala nang dapat ganun. 'Di ba? Wala na yung tao eh, 'di ba? May tanong pa kayo? Boom. Direct tanong, ano to? Sensya na po sa pagtanong. Di, okay lang yun. At least na, nalaman nyo na. Hanggat maaari ako talagang sumagot eh. Pero, yun na nga. Hello, Direk. Pag mga Marcos, respetado ng mga bansa dahil kay Apo Lakay. Hindi lang yun. Dahil mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nagdadala na. Hindi lang dahil sa tatay niya. Dahil kung hindi sa kung paano si Pangulong Bongbong Marcos nakikita ng mga iba't ibang leader. Oo. Ano pa? Dati ako subscribe dyan na magwatak na Unity na subscribe na ako. Boom! Ano pa? Pag DDS yan, magdiriwang pa yan. Pag kalaban nila ang nawala. Yung kay Sandra Direk. Sinong Sandra? Walang pabasa ngayon Direk sa may waga mong aklat. Kanina meron sa Bengador. Minsan na ako na nga dito magbasa sa Bengador na lang. Direk, anong nasasaad sa aklat mo ngayon? Kanina kasi sa Bengador, I started a joke. Boom! Direk, may tanong ako, anak ba ako ng nanay ko? Hindi. Hindi ka anak ng nanay mo? Oo. Boom! Nasulat sa aklat ng karunungan ko, Jackil Manila. Ikaw ay anak ng kumpare ng tatay mo. Subscribe na agad. Wala bang balak na kasuhan ni PBBM yung ate niyang babaji? Hindi siguro. Ano pa? Direct last question. Tiga-tay-tay ka ba? Opo. Bakit po? Wala. Dali. Bigyan ko pa kayo ng another 2 minutes pa. Kaya pala sa Bengador nagla-live si Nyolo, nagka-problema. Opo. Wala na? Ano to? Ganito yan guys. Mga tao din yan. Hindi natin alam kung ano talagang dahilan kung bakit siya pumanig sa DDS at kung ano man ang pinopost nila. Malay, gipit sila or something, hindi natin alam. Sabi ni Jay Martins. Direk, anong nasusulat sa aklat mo patungkol kay Buday? Marami, pero not today. Bakit not today? Hindi nga uma-attend sa sa mga hearing o mga pre-trial tapos gusto niyo basahan pa.
Ano to? Pabili daw ng mga damit paninda. Wala akong tindang damit. Direk, pwede pa shoutout. Don't shout out me. J. Chongson. Rego Adventure. O, direct live po ba to? No. Charot. Kailan ulit ang raffle? Uy, excited oh. Baka try natin ng basta balitaan ko kayo kung matutuloy ng Sabado. Direct last na tanong. Boto ka ba kay Sentry pag tumakbo ng presidente? Wala namang problema, pero syempre titignan natin ang lineup. Oo. Kung sino-sino yung mga tatakbo. Ano to? Direct napanood nyo na ba si Sandro Marcos? So palpal si Eden? Hindi pa. Pero panoorin ko nga yan. Naririnig-rinig ko nga yan eh. Direct tulog. Madaling araw na. Huwag mo ako tinuturuan. Ano daw? Kailan Trillanes? Ewan ko kay, tanongin nyo si biyahe ni Koy. Oo, busy daw eh. Busy daw si Sentry. Sayang. Magkakaharap kami. Basher pa naman ako nun. Lagi kong binabanatan yun, di ba? Si Trillanes. Ano yun? Direct last na tanong na ito. Thanks. Welcome. Boom! Wala na? Wala na po? Ano to? Kiki-like ko lang. Anong kiki-like ko lang? Boom! Kaka-like. Oo, kaka-like mo lang. Salamat Salamat sa kaka-like mo lang. Iba tuloy na basa. May live ka bukas, direct, di ba? May DJ ka. Bukas yun. Ay, mamaya pala. Direct, stay healthy po para lagi kang may live. Oo nga eh. Direct, pairam daw si Sarah Lustay ng sombrero. Bagay raw sa kanya yan. Ay, hindi. Ano to? Direct, di bagay si Pia magtaray. Ang laki ng eyebag. Haggard. Direct, wala ako may tanong sa na may sagot ka. Wala naman. Ano pa? Direct, napanood kita sa Vengador, tawa ko ng tawa, nagising ako cause I don't want to miss it. I really love it. Niloloko mo naman ako, inuto mo lang ako eh. Direct, yung utang mong sayaw sa next live na. Oo ba? Sige. Ginaya ni Buday ang gupit ni Marco Beta. Direct, ba't ang galing mo magpatawa? Papatawa ba ako? Hindi naman. Nasaan ba yung tubo? Wala, ano lang yun. Ano ko lang yun, parang wala lang. Kifi ba name ng bunso ni Carton, direct? Oo. Bakit? Ano, wala nang tanong? Kung wala na kayong tanong, di ano pang ginagawa natin? Direct, you think I forgot you? Busy lang. Hindi Kung may work kayo, okay lang yan. Pwede naman kayo mag-replay. Basta nararamdaman ko kayo. Oo. Okay na po. Promise Direct, I love. Thank you po. Direct, react ka ulit dun sa baliw na hanap si Robin sa Senate. Di ba nag-react na ako? Direct, flat ba ang gulong ng palad? Actually, hindi. Ang gulong ng palad ay tawag dito, rough road. Subscribe na agad sa channel na Kala mo ano ka? Kala mo madadali mo ako dun Gulong ng palad, flat ba? Hindi Direct, bagay ata kay Marco Beta yung hair mo. Ay oo, lalo na kung kung may highlights. Wala na ba? Kung wala na, magpahinga na tayo. Kasi anong oras na ba? 1:20 na. Tubeless ang gulong ng palad. Ay, hindi. Hindi. Okay na, mga kaiksena. Pingi Oding. Doon sa Korea, marami. So, maraming salamat mga kaiksena at sa lahat ng mga nanood at suporta kanina ng Vengador, maraming salamat. Pag manonood kayo ng Vengador, pumunta kayo sa channel ko, Direct Freddy Valera. Yeah, baby! Oo, kasi marami naman yan may live si Mike doon, may live si Koy, may live si Nyolo,
may live din ako. Doon na lang kayo pumunta sa channel ko. Diba? Papasokan na eh. Sige, tulugan na, pahinga ka na direct. Oo. Thank you so much ha. Linsudo yung utang ko ha. Utang ko, utang mo. Utang ko. So sa lahat po ng mga kaiksena natin at sa ating moderators at sa ating mga members at sa lahat ng live viewers natin, mga OFW at Team Replay, maraming salamat po. At syempre magkita-kita po tayong muli dito sa tambayan ng Kabugera at Ex-Senadora. Kasama po ang inyong lingkod, Direk Freddy Valera. Maraming salamat po. Mag-ingat kayo palagi. At syempre, stay, yun na nga din yun. Mag-ingat kayo palagi. At wag maniwala agad sa mga fake news na nakikita o walang mga ebidensya na kumakalat sa social media. Maging mapanuri po kayo at syempre wais. Okay? Maraming salamat and see you again tomorrow. Bye po! Yeah, mic check 1, 2. Ito ang boses ng katotohanan. Walang plastikan, walang pakitang tao. Direk Freddy Valera Official. Pero na, like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direk Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupang usapan. Direk Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direk Freddy para sa lahat ng henerasyon. Diretso magsalita, walang paligoy-ligoy. Bawat salita may laman, hindi puro ingay. Mga topic na swak sa masa, mga kwentong tunay na tumatama. Hindi kailangan magpanggap para mapansin, kasi katotohanan ang laging dala rin. Simple lang pero may dating, kaya maraming tao ang naaabot din. Mula umaga hanggang hating gabi, mga videos na may saysay palagi. Hindi lang basta content na pampalipas oras, kundi gabay din sa pang-araw-araw. Kapag may issue sinusuri ng maayos, hindi nang huhusga, mas gusto malinaw. Lahat may matututunan na aral habang nakarelax sa pakikinig ng bawat detalye at usapan. Kaya kung gusto mo na may kabuluhan, ito na ang channel na dapat subaybayan. Pindutin ang bell para updated ka sa bawat upload na siguradong panalo ka. Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direk Freddy laging may